Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon. Pabor na naman po sa fandom ng Aldab Nation. Mga bali-balita po na talagang may inis po kayo na talagang ginagamit po nila si Alden Richards. At sa mga video po na mga pinapakita ko, mga photos, totoo po yan, hindi po ako mahilig mag-edit. Dahil alam naman po natin na tayo naman po talaga yung totoong binibigyan ng ganap ni na Alden Richards at ni Maine Polkerson. Patunay lang po yan yung mga post nila ngayon sa social media. Patunay lang po yan yung mga update ni Mengay na pumapabor nga po para po sa Aldab Nation. Although maraming nagre-react ngayon, marami nagko-komento na hindi nga talaga maganda at hindi po talaga pumapabor sa iba. Doon po sila nagiging guilty. Doon po sila naiinis dahil sinasabi nga po nila na hindi daw po yung totoo. Pero bakit affected po sila? Di po ba? Sa dami kasi ng mga video na pinapakita ko, sa dami ng mga photos na tumutugma kay Mengay at kay Alden, guilty po sila. Bakit? Kasi nga po tayo may update, sila wala. Wala pong ganap kay Alden at sa mga Katden fans na masakit po. Di po ba? Halos ilang buwan na po talaga sila. Kumbaga sa mga fans talagang nawalan na po ng lakas ng loob, ng hina na po at hindi na nga po talaga umaayon sa mga sinasabit pahayag po ng ilan. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang klaro, para lang po malinaw sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Siguro naman po napanood nyo ang isang video sa Abante News. Di po ba? Sa kung saan sa isang platform ang pinag-uusapan po nila si Alden Richards. Sinasabi nilang bakla na naman ang issue para kay Alden. Matagal na issue na po yan. Di po ba? Simula pa lang po yung issue bakla talagang pinag-uusapan niya kay Alden. Pero normal na lang po yun. Pero bakit po nila binabalik? Bakit yun na naman po yung gagamit nila o ginagamit nilang taktika para mag-react si Alden Richards, para magsalita na naman po patungkol sa issue nila ni Catherine. Sinasabi ko lang po ito, alam ko naman na yung ibang dumadaan sa akin, bumibisita ay talagang updated po pagdating sa social media. Maraming mga ganap, maraming mga nagsasabi ng ganito. Real talk to mga kaaldab, kaya nga po maraming bumabatikos po sa iba Maraming nagko-komento na kung gagamitin na naman si Alden Richards. Talagang gagamitin po. Award niya po dalawa kung ikukumpara po sa iba. Hindi po ba? Kaya nga po, taas noon na naman si Alden Richards sa GMA. At ang GMA syempre wala pong magawa dahil tinanggihan na po ni Alden Richards yung paggawa ng isang teleserye. Di po ba? Kita nyo naman po na parang yung mga kaganapan kay Alden talagang hindi gaanong ina-update ng GMA Kapuso. Although sinasabi nila na sayang kung kailan nanalo ka ng awards, dapat sinusundutan yan. Hindi, totoo po mga kaaldab, kasi kapag ka nanalo ka ng kumbaga best teleserye, sinusundan yon agad-agad. Pero dito wala po. Kaya nga sabi ko sa inyo, malabo na po yung sinasabi nila na papasok yung 2025 na gagawa ng teleserye. Sa pagiging host nga po, wala sa kontrata Sinasabi ko lang po ito para lang clear, para lang po malinaw na si Alden gagamitin na naman po ito para po sa kapakanan ng ilan. Bakit hindi na po kasi mabenta yung mga update po nila Dati kasi cut din po yung ina-update nila, wala nang cut din. Hindi naman sila makapag-post ng Katneb dahil kumbaga papabor yun sa mga fans nila Daniel Padilla. Ang balita ko itong si Ray Pumaloy at ang Abante News may hindi magandang karanasan kay Daniel Padilla na sinasabing inisnab daw po ito
nagkaroon po raw ito ng mga ganitong na interview pagkatapos sinabi na hindi daw pinansin. Paano papansinin yan? Abante News yan. Di po ba hindi naman ABS-CBN yan o TV5 na kailangang magpa-interview, di po ba? Kaya nga po bihira po nilang i-post kapag salitang Daniel Padilla at kay Catherine. Hindi naman po sila makapagbigay ng update patungkol po sa Catherine dahil wala naman po sila maibibigay. Una sa lahat, kung babasagin nila si Christopher Min, ako, laking takot lang po nila. Di po ba kung babanggain nila yung update ni Christopher Min, pabor sa mga Katnil, o kung babarita rin yan, sasabihin niyan chismis lang lahat ang sinabi ni Christopher Min, hindi nila magawa. Umaayon din po sila sa laki ng account sa taong nagbigay ng update. Kaya ang ginagawa nila, sinasabi nilang bading daw po si Alden para nga po mag-react na to sa dami ng issue na sinasabi ng mga Katden fans na magparamdam naman po daw si Alden Richards, galawin din daw po yung baso. Sa totoo lang po, marami mga ibang yung taga-Canada nga po nagre-react na nagmamakaawa kami po rito sa Team Abroad. Halos ilang buwan na po kaming nangungulila sa mga Katden. Totoo to mga ka-Alda ba, hindi po tayo nagbibiro. Sabi ko nga po sa inyo, kung updated po kayo sa mga Katden o sa social media, may kita nyo po ito. Lalo na po yung mga kritiko natin na galit na galit sa atin. Alam nila yan. Kaya na syempre hindi ko po pinopromote yan. Gusto ko lang po malaman po ninyo ang mga nangyayari at nagaganap po sa loob at labas ng social media. Kaya nagiging updated din po kayo dahil po sa akin. Although may ma-encounter po kayo na yan lang po yung sasabihin ninyo na hindi yan totoo. Bakit kailangan magmakaawa ng mga ilang fans? Bakit kailangan pagalawin ni Alden Richards yung baso? Mga sinasabi po nila na talagang bitter, samantalang yung mga post ni Maine, post ni Alden, talagang umaayon po sa mga kasuotan, yung OOTD. Doon pa lang panalo na po ako Doon pa lang masasabi nyo na totoo yung mga sinasabi ni Mr. Destiny. Sapul na sapul yung mga update ni Mr. Destiny. Kaya ako minsan napapaisip din ako kung paniniwalaan ko ba sila o hindi. Ito yung mga neutral lang po na mga katanungan sa atin. Neutral dahil kumbaga napapaisip naman po sila. Kasi nga po yung mga pinopost ko po sa social media talagang hindi ko inedit. Normal lang. Yung mga photos, mga video, walang halong caption na talagang mapapaisip yung iba na may regalong ganito, may regalong ganon. Basta pag may nakita po kayong post o update man lang, alam nyo naman po kung ano yung mga post ni Alden at yung mga post ni Maine. Katulad po ngayon, walang ganap si Mengay, walang ganap si Alden. Tapos Chinese New Year pa. Alam nyo naman po yung Sofitel Hotel. Masyadong stricto na po talaga yun. Hindi na po daw katulad ng dati na talagang madali ka na makakuha. Ngayon talagang masasabi mo na eksklusibo na ito sa dalawa. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Parang sinasabi mo doon na madalas ang real life couple. Ito'y base lang naman po sa mga nakakalat nating impormasyon. Base lang naman po ito sa mga taong nakikita naman po talaga. At syempre, ano nga po ba talaga yung pinaka-paborito nilang lugar? Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets, sa mga hindi masyado updated sa channel natin. Okay lang naman po yan. Basta kung gusto nyo lang naman ng mga kaganapan patungkol po kila Mengay at kay Alden, pupunta lang naman po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny. Although throwback po yung unang nakikita ninyo, pero masarap naman po una yun makikita kesa naman po sa mga fake news na sinasabi nila na hindi naman po totoo. Masakit dahil nasasaktan din po ang Aldab Nation kapag sinasabihan nga po na hindi maganda si Alden Richards. Dahil hindi naman po si Alden nagpaasa. Ulitin ko lang po, hindi po siya nagpaasa sa Katden. Wala po siyang pinaasa. Hindi po niya sinabi nanligaw siya. Wala po siyang sinabing ganon. At wala po silang relasyon ni Catherine Bernardo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
may lalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.